matinding hirap. Dumaan sa matinding bugbog, pagod, ligo ng dugo. Amen. At butas sa kamay, sa pangatsay ipinako. Grabe ang dinanas ng Panginoon na paghihirap sa oras na yun. Alala ko, pag kami nagpapapensyoin, gamit yung pinapasinin namin yung Alpha at Omega. Ano yung kasaysayan ni Jesus, na kung paano si Jesus ay nabuhay bilang tao dito sa mundo hanggang sa tao sa krus. Mayroon ako mga pagkakataon, nakakita ko ng mga taong naluluhod. Mayroong isang lalaki, binata, kabataan na naluluhod. Doon sa panahon na ipapako na si Jesus, tinilagyan ng pako sa kamay. Pag pinupukpok doon sa pelikula, gumaganto yung naluluhod. Hindi ako nakatingin doon sa screen, doon ako nakatingin sa taong naluluhod. Gumaganon yung lalaki po. Kada pukpok. Totoo talaga. Sino mo kasama mo nun? Doon nakakita nun? Marami tayo na nakakita doon sa lalaking nanonood. Focus ng focus sa nanonood. Habang ginagano yung pako. Umisigaw si Jesus na gano'n. Sa pagkakamili ko na, gumagano yung nanonood na kabataan. Gumagano siya. Parang ramdam niya yung nangyayari kay Jesus noong oras na yun. No? Sabi nga ni Sir Robin, parang nakita niya kung paano hinahagupit ang Panginoon. No? Grabe ang hirap na dinanas ng Panginoon. Pero sa kabila nun, ang mga salita ni Jesus, bago pa siya malagutan ng hininga, ay nagbibigay hanggang sa ngayon ng napakagandang aral. Napakagandang mga katotohanan na papakinabangan talaga ng mga Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kaya, kanina, tinalakay ko yung 4. Amen? Ano yung 4 na yun? Sino nakakatanda? Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, pag-aralan naman natin ngayon yung 3. Amen? Na natitira. 3 natitira. Amen? Hallelujah. So, yung unang tinalakay ko kanina, mga salita ng ating Panginoon, kuya, ay napakalaga sa ating buhay, mga kapatid. Word of love in the midst of pain. Amen. The words of love. Kapahayagan ng pag-ibig ni Jesus kahit sa gitna ng sakit. Amen. Kaya Ama, patawarin mo sila. Amen. Hallelujah. Napakahalaga ng pagpapatawad. Ngayon din, isasama kita sa paraiso at iyakan na kahit ng tao ay malayo sa Diyos, kung lalapit siya, siya hindi bibiguin ng Panginoon. Word of salvation. Amen. Narito ang iyong ina. No? Salita ng pag-aaruga, pagpapahalaga sa ugnayan. Amen. At yung pang-4 na huling tinalakay ko kanina, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Iri-iri lamang sa batyani. No? Sabi sa wikang Hebreo, Grego. So ngayong gabi, hindi pa doon nagtatapos ang kasaysayan. Mayroon pa 3 salita at ito yung magdadala sa atin ng tagumpay at pagtitiwala lalo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya gusto ko naman itong gamitin bilang the words of victory and trust. Amen? So, covered po nito yung pang-5, pang-6 at pang-7 huling salita ng ating Panginoon. Sa kabila ng paghihirap, si Jesus ay hindi natalo. Siya'y nagtagumpay. Then, akala ni Satanas nang si Jesus ay mamatay doon sa krus, panalo siya. Pero sa kabila ng katotohanan, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay katagumpayan. Dahil tagumpay siya sa kanyang misyon dito sa mundo. Ang bumaba rito at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang tao sa kasalanan. Kaya hindi siya natalo, siya ay nagtagumpay. Amen? So yung pang-5 salita ng ating Panginoon sa John chapter 19, verse 28, nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Amen?
Hallelujah. Ito'y salita ng kapahayagan ng paghahanap. Amen? So, yung sa gitna ng pagdurusa. Amen? So, makikita naman natin dito mga kapatid, yung pagiging tao ni Kristo and the humanity of Christ. Amen? So, ito'y simpleng salita, subalit makapangyarihan. Amen? Nagbibigay ng unawa, ipinapakita nito na si Jesus ay tunay na tao, nakakaranas ng sakit, nauuhaw, at nakakaranas ng hirap. Kaya si Jesus po ay naging tunay na tao. Hindi po siya fake na tao. No? Naging tunay po siya tao. No? Mula sa kalagayan ng Diyos, naging tao. Yan si Jesus. Then, kaya nga, dahil si Jesus na ating Panginoon ay naging tao, ang Diyos na sinasamba natin, ang Diyos na sinasamba mo, ay nakaka-relate sa anumang sitwasyon mo. Yan po yung lisahin ng salitang nauuhaw ako. Ibig sabihin, tao talaga siya noong time ngayon. Na naranasan niya ang hirap. No? Nakaka-relate siya ngayon sa pinagdaraanan mo. Si Jesus ay tunay na Diyos, ngunit siya rin ay tunay na tao. Naranasan niya ang sakit, pagod, gutom, uhaw. Okay? Kaya yung salitang nauuhaw ako ay patunay na nararamdaman niya maging ang ating pong nararamdaman. Okay? Kaya hindi ka nag-iisa sa iyong paghihirap. Amen? Na naiintindihan ka ng Panginoon sa iyong pinagdadaanan, kapatid. Naiintindihan ka ng Panginoon. No? Ano man ang iyong klaseng pagkauhaw. Amen? O sabihin na natin, hindi mabuting pakiramdam. Amen? Naiintindihan ka ng Panginoon sapagkat siya nakaranas din ng hindi magandang pakiramdam. Amen? Nauhaw ang Panginoon. Kaya, nauunawaan ka ng Panginoon. Physical man o emotional ang iyong uhaw na nararanasan sa oras nito. Amen. Hallelujah. So, tandaan natin, Jesus did not just come to save us. He came to feel what we feel. Amen. Nararamdaman niya anuman yung ating nararamdaman. Dahil siya po'y naging tao. No? Kaya nga, siya'y naging karapat-dapat na tagapamagitan sa Ama at sa tao. Sapagkat si Jesus nakaranas na sitwasyon, kalagayan ng pagiging tao. No? Kaya sabi niya, nauuhaw ako, papahayagan ko, siya ay totoong naging tao. Okay? So, kung lalagyan pa natin ang spiritual na mga katotohanan, amen, hallelujah, yung salitang nauuhaw ako, hindi natin dapat muling iparanas sa Panginoon. Dahil kung sa panahon ngayon, may kinakauhawan ng Diyos, hindi po literal na tubig ang kanyang kinakauhawan. Ang kinakauhawan ng Diyos ay ang pagsamba, ang pagluluwalhati, pagpaparangal, paggalang, respeto, na dapat ay iniubukol natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Yan po yung kinakauhawan ni Jesus hanggang sa ngayon sa maraming mga tao. Kaya tayo na narito bilang mga Kristiyano, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, huwag mong pabayaang mauhaw muli si Jesus. Huwag po natin pababayaan mauhaw muli si Jesus. Di ba sabi ng Bible, hinahanap niya ang sa kanya'y mananamba. John chapter 4 verse 23. Ngayon hinahanap ng Diyos ang sa kanya'y sumasamba. Ang mga mananamba at ang mga sumasamba sa kanya ay sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya hinahanap ng Diyos ang bawat pagsamba, mga kapatid. Amen? Kaya pag wala tayo sa gawain ng Panginoon, baka nauuhaw ang Panginoon. So, nauuhaw siya sa ating pagbibigay, pagluluwal natin, papuri para sa Kanya. Amen? So,
nating muling ulitin ang pagkauhaw ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, huwag natin alisin ang napakalagang katotohanan, si Jesus ay naging tao. Kaya naranasan niya ang mauhaw. Amen. At sa kanyang pagka-Diyos, ang pinakauhawan naman niya ay ang pagsamba ng mga tao. Napakaraming mga taong malayo sa Diyos. No? Binabaliwala ang pagsamba. Mas mahalaga ang maraming bagay isa sa pagsamba. Kasamantalang ito ang pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos kahit pa anong halaga ng kinikita natin. Hindi mahalaga yan sa Panginoon. Walang anumang mahalaga sa Diyos kundi yung ating pong pagsamba. Yung po yung pinaka-mahalaga sa paningin ng Diyos. Pagsamba. Huwag natin bigyan ng pagkakataon na muling mauhaw ang ating Panginoon. Nauuhaw ako, sabi ng Panginoon. Okay, pang-anim, ngayong gabi, patungkol sa 7 last word ng ating Panginoon, naganap na. Is finished. John chapter 19, verse 30. No? Naganap na. Anong ibig sabihin ng salitang naganap na? Kung ito'y bubok, kung ito'y pagtutuunan natin ng pansin, ito'y isang salita ng pagtatagumpay. Word of victory. Amen. Sabi ni, siguro akala ni Satanas ay tagumpay na siya kasi naganap na, namatay ang anak ng Diyos. Amen. Pero sa kabila nito, yung sinabi ni Jesus na naganap na, ito'y salita ng pagtatagumpay. Para pang sinasabi ng Panginoon, mission accomplished. Amen. Naganap na ang aking misyon. Sa huling sandali ng buhay ni Jesus sa krus, hindi siya sumigaw ng, natalo ako. Hindi siya sumigaw ng gano'n. Amen? Hindi siya nagsabing, hindi ko na kaya. No? Matatapos na buhay ko, hindi ko na kaya. Hindi gano'n ang sinabi niya. Amen? Hindi siya nagsabi na, sobrang hirap ko na, tapusin niyo na ako. Huwag niyo na akong pahirapan ng todo, tapusin niyo na ako. Hindi siya gano'n nagsalita. Amen? Hallelujah. Ang sinabi niya ay, maganap na. Amen? Hallelujah. Natapos na. Amen? Hallelujah. Ibig sabihin, it is finished. Fully accomplished. Paid in full. Amen? Fully paid. Amen? Fully paid. Hallelujah. Kaya nga, sa pagsasabi ni Jesus, noong oras na yun, hindi namatay si Jesus na talunan. Namatay siya na nagdideklara ng katagumpayan. Amen? Para bang isang malaking halaga ng utang na hindi mo kayang bayaran, pero may nagbayad lahat at nilagyan ng stamp, paid. Malaking paid. Amen? Hallelujah. Ang Greek word na ginamit po dyan ay yung titilistay. Yung po ang Greek word na ginamit dyan. Kaya meron po kayong mapapanood sa ginamit niyang pangalan ng kanyang sa Facebook yun. Titilistay. Greek word po yun. Na ang ibig sabihin ay it is finished. Fully paid. Yung po ang ibig sabihin yun. Amen. Parang naglagay ng isang malaking patak. Pay ang utang mo. Yung po ang ibig sabihin ng titilistay. Kung nakapanood nyo. So, yung salitang Greek word na titilistay ay ginagamit nung sa negosyo. Kapag ang utang ay nabayaran na, isinusulat sa resibo sa panahon nila. Titilistay. Nilalagay yung resibo. Titilistay yung kasulatan. Sa panahon ng Romano, yun ang pag may kasulatan na may utang na nabayaran, may tatak yung kanyang kasulatan. Titilistay. Na ang ibig sabihin ay fully paid. And wala na kahit konting utang. Yan yung po ibig sabihin. So, hindi mo na kailangan bayaran ang iyong kasalanan sapagkat bayad na ang utang mo. Binayaran na ni Jesus ang ating utang. Yung kasalanan natin,
binayaran na. Kaya, ang hamon sa atin, mamuhay tayo hindi sa guilt, kundi sa grace. Mga kapatid. Doon na tayo mamuhay sa grasya ng Diyos, hindi sa pagiging guilty dahil sa kasalanan. Masarap maramdaman kapag nagkakasala tayo, nararamdaman mo nagkamali ka. Pero hindi tayo dapat mamuhay sa pagiging guilty. Mamuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi sinabi ni Jesus, tapos na ako, kundi tapos na ang gawain. No? Ng pagligtas. Mula sa kapanganapan hanggang sa krus, si Jesus ay may isang misyon, iligtas ang sangkatauhan. At sa panahon yun, sinabi niya, tapos na, kumpleto na, wala nang kulang, naganap na. Kaya nga mga kapatid, pakinggan niyo mabuti, sigurado na ang kaligtasan. Hindi po pagbabakasakali ang kaligtasan. Sigurado na ang kaligtasan sa sino man sumasampalataya ng totoo kay Jesus. Kaya po yung mga Baptist, pinapangawakan nila yan. Titilis tayo. Pinapangawakan nila yan. At totoo naman talaga yan. Sigurado na yung ginawa ni Jesus. Yung kaligtasan, sigurado na yun. Totoo na yun. Hindi ito pagbabakasakali. Hallelujah. Siguradong ligtas ang totoong sumasampalataya kay Jesus. Tayo, pag hindi sumasampalataya, kahit totoo yung kaligtasan, ay hindi mababa sa kanya kaligtasan. No? Kaya, yung kamatayan ni Jesus, yung salita niya na naganap na, yun ay kasiguruhan ng pagtatagumpay. Kasiguruhan ng kaligtasan. Pang-pito, yung salitang, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Luke chapter 23, verse 46. Then ito naman yung word of trust. Amen. Salita ng pagtitiwala. Itinuturo ko nito sa atin mga kapatid yung ibig sabihin ng total surrender. Tinuturo nito sa atin. Buong pagtitiwala sa Diyos. Sa huling hininga ng ating Panginoong Hesus bilang tao, hindi takot ang narinig sa kanyang mga salita, kundi pagtitiwala. Hallelujah. So mga kapatid, ito ang malinaw na mensahe ng huling salita ni Jesus. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Amen? Ganito dapat tayo. Yan yung sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 patungkol sa pagtitiwala. Trust in the Lord. Tumiwala ka sa Panginoon na ang buong puso mo. Huwag kang malalig sa iyong sarili tunuan. Yung reverse kanina ng mga bata. Hindi na kumata. Hallelujah. So, ang pitong huling salita ni Jesus ay hindi lamang salita ng nakaraan. Ito po ay paanyaya pa rin para sa atin hanggang sa ngayon, mga kapatid. Yung pitong huling salita ng Panginoon, kahit 2,026 years ago na ang nakalilipas, ito pa rin, mga kapatid, ay salita para sa atin ngayon. Amen? Kung may galit ka, alalahanin mo yung sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Magpatawad ka. Kung sa tingin mo, hiwalay ang buhay mo sa Diyos, alalahanin mo yung sinabi ng Panginoon. Doon sa magnanakaw na nagtiwala sa Kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? Hallelujah. So, kung nasasaktan ka, magtiwala ka. Kung natatakot ka, manalig ka. Magtiwala ka. Kung si Jesus, mga kapatid, ay nagsalita ng kapatawaran habang siya ay pinapatay, ikaw ba ay magsasalita ng pag-ibig habang ikaw ay nabubuhay? Siya, habang pinapatay, nagsasalita, mga kapatid, hallelujah, ng pagpapatawad. Pero tayo naman, habang tayo nabubuhay, dapat magsasalita tayo ng may pag-ibig. Hallelujah. Kung tinapos niya ang kanyang layunin, o misyon dito sa lupa, dito sa mundo, kumusta tayo? Kung pa ba ang plano natin na tatapusin natin ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Dapat makarating tayo doon sa epistimish. Hallelujah. So,
Napakalaga tinapos ni Jesus ang kanyang misyon. Tayo rin, tapusin din natin ang magandang buhay dito sa mundo pagkatapos nilipat naman tayo sa piling ni Kristo. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yung po natin ang ating mga ulo. Amen. Tinalakay natin mula pa kanina umaga ang itong huling wika ng ating Panginoon. Alam ko, hindi naman natin bimisan na pagsalusaluhan ng salitang ito, pero ito pa rin ay salitang makapangyarihan hanggang sa ngayon. Kapatid, hallelujah, tulungan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon na ang ating buhay, lagi nating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Yung salita ng pagtitiwala na galing kay Jesus, gayahin natin. Surrender lagi natin ang buhay natin sa Panginoon. Yung salitang naganap na, amen, ito yung panghawakan natin. Tiyak ang salvation, mga kapatid, na ginawa ni Jesus para sa atin. Tiyak po yun. Hindi po yun pagpapakasakali. Yun ay tiyak. Huwag nating bigyan ng pagkakataon na muling mauhaw ang Panginoon. Hallelujah. Nauuhaw siya sa ating mga pagpupulit, mga pagsamba. Amen. At ito pa yung tandaan natin. Kilala tayo ni Jesus. Alam niya ang ating mga nagiging kalagayan. Naranasan niya ang nararanasan ng isang normal na tao dahil siya ay naging tao. Kaya sabi niya, nauuhaw ako. Hallelujah. Kapatid, meron ka bang mga suffering na nararanasan sa iyong buhay? Ano man yan, nauunawaan ka ng Panginoon. Pinakamabuti, lagi tayong lumapit sa Diyos. Hallelujah. Ngayong gabi, binubuksan ko sandali ang altar. Amen. Pwede tayo makipag-ugnay sa Diyos sa anumang bahagi ng buhay natin na tayo kinausap ng pangangaral na ito. Habang lumalapit ang mga manunod, inihahanda yung isang awit pagkilala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa ginawa ni Jesus. Hallelujah. Magpakumaba tayo sa harapan ng Panginoon. Pasalamatan natin siya. Pasalamatan natin siya ng ating buhay, sa ginawa niya sa atin, sa mga salita niya, manatili itong sariwa sa ating isipan, laging kumaligaw daw sa ating panginig. May salita ng ating Panginoon. Ama, tatawarin mo, pupusin. Maghatid ito sa atin ang puso ng pagkawalan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Relasyon natin sa isa't isa bilang mga Panginoon. Yan ay mahalaga sa paligid ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Panghawakan ng pangakong isasama niya tayo sa kanyang area doon sa paraiso. Hallelujah. Hallelujah. Alalahanin natin at maging paalala sa atin na dahil sa kasalanan si Jesus ay napahiwala sa Ama. Dahil sa kasalanan ng tao na kanyang minasan. Kaya ang kasalanan ay ating kamuhian. Lumayo tayo sa mga bagay na masama. Dahil lamang dyan, dahil sa kasalanan na yan, yan ang nagpahiwalay sa presensya ng Ama sa ating Panginoon Jesus. Noong panahon na buhat-buhat niya ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang itong salita nito ng ating Panginoon, lubang napakahalaga. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Mag-inspirasyon natin sa ating buhay. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Oo, kung tapos na tayo manalangin, tayo natin tumayo. Sabay-sabay tayo kumawin sa Panginoon. Taas natin ang ating bibig ang pangalan ng ating